Bakit nyo niloloko etong sambayan ng Pilipino? Oh, yan talaga ang tanong nitong kababayan nating OFW mga kababayan sa Amerika na si Dean Chase sa pagpapatuloy ng ating teleserye sa paghahanap kay Admiral Kokak mga kababayan. Hindi masikmura ng ating kababayan OFW mga kababayan ang kanyang mga nakikitang ebidensya di umano na nandito sa Pilipinas si Madam Liza Admiral Kokak mga kababayan. Dahil para sa kanya, kumbinsidong-kumbinsido siya na si Madam mga kababayan ay andun sa Amerika. Eto mga kababayan sa mga nakakaintindi ng Bisaya at Tagalog, stop na muna. Punta kayo sa Facebook ngayon na. At doon nyo, panoorin diretso mga kababayan. Hanapin nyo, Dean Chase. Tutulungan po natin ito si Dean Chase mga kababayan na makakuha ng maraming followers. Road to 100,000 na mga kababayan na kanyang followers Kaso nga lang mga kababayan, nakasibuano siya mga kababayan nakabisaya ang language. Pero sa lahat ng hindi nakakaintindi, itatranslate po natin. Dahil marami siya mga pasabog mga kababayan tungkol dito kay Liza serye. Panoorin niyo po So na si Panda rin yung auntie ni ano? May paandar na naman si tita o si auntie. Post na si check pictures. Nagpost na naman daw ng picture si Madam Liza mga kababayan. Oo, nakita nyo? Images na update lagi ko no? Nalagi siya sa Philippines. Na-update daw. Kunwari, sabi ni Dean Chase na andito daw siya sa Philippines. But then again, ilaron magirintaman yung mga Pilipino. Bakit nyo niloloko ang sambayan ng Pilipino? Yan ang tanong ni Dean Chase mga kababayan. Bakit? And the images that you posted, my God, aren't you supposed to have like a lot of money? Can't you afford a better graphic editor? Yung minsan mga kababayan, walang paa, tapos parang nginat-ngat ang tenga. Walang upuan, walang kamay. Ewan ba natin? Ewan lang natin mayroon bang glitch sa Matrix? Grabe, bay. Grabe. I mean, it almost feels like it's, deliberate na unsa man gituyo na ninyo nga Marami rin ang nagtatanong mga kababayan, Gaya ng tanong nito si Dean Chase Sinasadya ba ninyo ito? Magrigo ang mga utok sa mga Pilipino nga para malito ang sambayan ng Pilipino? Post mga throwback and post mga edited nga mga images. Nagpo-post kayo ng throwback at edited messages. Sabi ni Dean Chase mga kababayan Why are you doing this? Why are you doing Everyone this? knows that you're not in the Philippines. Everyone knows that you are not in the Philippines, sabi ni Dean Chase. Not according to the document that I have at least. At least daw sa dokumento na kanya na hawak. Siyang nagsabi tayo mga kababayan, honestly speaking, wala kaming pakialam kung nandito man si Madam o wala. Kung andun niya sa Amerika, okay lang. Kung hindi siya magpapakita physically dito sa sambayan ng Pilipino, okay lang din, mas mabuti. Ang issue dito mga kababayan, paano kung wala talaga dito? At sinasabi ng Malacanang mga kababayan na meron. Hindi si Liza ang issue dito mga kababayan kung sakaling ganyan ang senaryo, kundi ang kasinungalingan ng nandun sa palasyo if ever. Pati media mga kababayan naghahanap ng signs of life Dapat sana para matapos na ang issue niyan, dapat palabasin na si Liza sa media, mag-press con mga kababayan at sinabi, here I am, I'm still alive and kicking. And kukak. Dapat ganyan. Wag niyo na akong hanapin. So what is really happening here? So let's go back. Let's go ahead and dissect all of the images that she just recently posted. But before that, let's start with Auntie Claire again. Si Claire ring Castro mga kababayan. Magsugod sa tada rin ni Auntie Claire. Umpisahan natin dito kay Claire Castro. Nabuto ko alas 5:58. Specific talaga si Claire Castro mga kababayan 5:58 dumating dito sa Pilipinas si Admiral. Sa Lunes. Monday. Sa April balik. Kung katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po, meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po. Specific, 5:58. Ang nakaregister po sa akin na oras na... Just me. Obviously, kaayos yan na kanang... Obvious daw mga kababayan na... Just thinking at the top of her head ganing, unsay makam up niya. Kung ano lang daw makam up sa kanyang isip. Reason gani or alibi. Reason of alibi. What do you mean 5:58? What do you mean by 5:58 daw? What na lang gani mo gila size, no?
Hindi mo na lang ginawang 6 a.m.? 2 minuto na lang, 6 a.m. na? Minsan mga kababayan, how to spot a liar? Kapag masyadong specific daw ang kanyang mga sinasabi, na ano na mga kababayan, sa sobrang specific, parang hindi nakapanipaniwala. Mukhang script na kanyang minimemorize. 5:58! Gawin mo na lang alas 6 ng umaga. 2 minuto na lang. Alas 6. Okay, so granting, butang na to. Oh, sige. Granting. 5:58. Granting totoo na 5:58, sabi ni Dean Chase. Pero, unsa man sa ni imong nga statement diri dapita? Pero mayroong contradicting statement si Madam. Si Lunes po dumating. Kung hindi pa ako nagkakamali, baka May penguin pa, may penguin pa sa baba. mas maaga pa sa 5 o'clock yung... Oh, Lunes dumating, mas maaga pa sa 5 o'clock. Ang 5:58, mas maaga pa yan sa 5 o'clock. Yung paglanding ng aeroplano. Kasi may... So, imo na po siya, mas maaga pa sa 5 o'clock. So, nabot na po siya og kanang kuan. 5:58 is earlier than 5 o'clock. Alas 4. Butang na to, pasado alas 4, galaban dito kung iba-iba. Iba-iba na sinasabi. So, let's calculate everything ha. Calculate. Let's say nga naabot siya dihag mga alas 6 sa buntag sa Lunes. Nangutana gid ko ani sa akong best friend. Okay. Tinanong niya ang ChatGPT mga kababayan. Hey Dean, how's it going? I'm good. I just have a question for you. Of course. What's your question? ChatGPT. So, let's say someone were to arrive at 6 o'clock in the morning on Uy, 5:58! Late ka ng 2 minuto. Monday in the Philippines and they're from Los Angeles. What time should they be at LAX in order for them to be able to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines? Alright. Ang tanong niya mga kababayan ha, kung makarating ka ng 5:58 o 6 a.m. na lang, sige, 6 a.m. ng Monday sa Pilipinas, anong oras ka andun dapat sa airport, lumipad sa LAX, sa Los Angeles Airport? Right, let's break this down. The Philippines is 16 hours ahead of 16 Los Angeles. hours. So, if someone needs to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines, we need to calculate the corresponding time in Los Angeles. So, if it's 6 a.m. Monday in the Philippines, it would be 4 p.m. Sunday in Los Angeles. To catch a flight arriving at 6 a.m. Monday in the Philippines, they should be at LAX by the previous day, Sunday, around 4 p.m. Keep in mind that travel time and airport procedures might require some extra buffer time. I see. So, what time should they be at LAX then? What time should they leave? To determine when they should leave, let's consider the flight duration from Los Angeles, LAX, to the Philippines. Typically, a direct flight might take around 15 to 16 hours, but it can vary based on the airline and route. If the flight takes about 16 hours and they need to be at LAX by 4 p.m. on Sunday, they should plan to depart around 16 hours before that, which is roughly midnight on Sunday, Los Angeles time. To be safe, they might want to leave a bit earlier to account for travel to the airport, check-in, and security procedures. So, aiming for a departure around 10 p.m. on Saturday night Los Angeles time would be a good idea. Saturday night daw dapat mga kababayan. Dapat nakalipad na sila. Correct. So, they should leave at 10 p.m. on a Saturday in order for them to actually arrive in the Philippines on a Monday morning at 6 a.m. Correct? Yes, that's correct. Leaving at around 10 p.m. on Saturday from Los Angeles should allow them to arrive in the Philippines by 6 a.m. on Monday, local time. Safe travels to them. Not really, but thank you so much, Teddy. See? ChatGPT na mismo ang nagsabi mga kababayan. Dahil dapat advance ka mga kababayan doon Dahil mayroong aside sa travel time na 16 hours, mayroon pong time difference mga kababayan. Dahil opposite tayo ng globe Huli sila ng kalahating araw mga kababayan. Up to 13 hours ang gap. Kaya paano nangyari? Nakapag-post pa daw mga kababayan si Kaladkaren ng kasama si Liza. Ng anong oras? Tingnan natin. So, moto na dunggan ninyo ha. Dapat naada sila sa LAX alas 10 sa gabi sa Sabado. Para mag-ready sila for check-in and everything to get ready for the flight. Para maabot sila alas 6 5:58 sa buntag sa Lunes diha sa Pilipinas. Apparently, Claire Castro does not know how time and space works.
siya common sense, apparently. Oh, walang common sense daw si Claire Castro, mga kababayan. Let's go to the most recent post ni Inday Lisa Tanas. No? So, let's say, dirita. Butang na to, dire. Kini, kabantay mo unsay ka ng kuan? Wala diha. Spot the difference. Eto mga kababayan, galing sa post ni Madam Lisa. Yung camera at yung mga kababayan, projection, iba. Dili. Pakita ninyo, no? Natanawa, purple ang sanina. Pero blue dire. Makikita nyo daw mga kababayan na purple, sabi ni Jean Chase, tapos sa projection, blue. Yabag ni bluish. Yabag ni gini mo diha. Naloko na ito daw mga kababayan, naloko na ito. Pero sabi dire niya. tanawa. Jan? Naglingi siya sa right side. Pero dire naglingi sa left side. Naka-mirror siguro na ilang camera diha ay. Ambot, naka-mirror. Bakit daw nakalingon sa left side yung isa naman mga kababayan nakalingon sa right side. Yan na pag yun, kinamdako kay nga detail diha nga wala. Tanawa, wala ang flag sa luyo. Bakit walang flag? Bakit daw walang flag mga kababayan? There is a screen. Porting pagka ambot. So let's say butang na to no. Let's give them the benefit of the doubt. Let's say dako jud kanang stage. Butang na to na adjust pinakaluyog yun dapat ng kanang flag. Gino, no? Baka andun sa may damo. Pero na may picture sa dire. Oo nga no. Asa man flag diha day. Asa man flag diha. Hindi lang pala si Madam ang nawawala mga kababayan, pati ang flag. Pero nasa screen. Nagriwa. Masa man ang tinunto ninyo diha? Sabi niya mga kababayan, ano ba yan? Ano ba yung kalokohan nyo dyan? At bakit mga kababayan yung kanyang makasama sa mga pictures? Hindi mga known na mga personalities. Unya kinigyud ang pinaka-grabe gyud nga kanang kuan, kanang. At eto ang pinaka-grabe na ebidensya, sabi ni Dean Chase, na masasabi natin fake. Kanang sabagon na si kuan si Vic na nag-post pa daw mga kababayan nakasama si Vic Rodriguez. You can be in the same room together nga. Purti man ang sukuan niyo si Vic. Throwback na ito masyado mga kababayan Dahil sabi ni Dean Chase mga kababayan na paano kayong magkasamang magpa-picture ng latest? Naggalit na galit sa inyo yan si Vic. So obvious kaayo nga another throwback na sad nilang gipang post. So obvious another throwback. Color. Imposible lagi kaayo. This is so impossible sabi ni Dean Chase. Kanang kuan si napay katugo na kay ko na kay Claire Castro. Andito pa si Claire Castro. Sabi niya, dumating daw Monday at 5:58 a.m. Doon sa maning gi-post ni Kuan, ni Inday Kaladkaren. So ano itong dinilit ni Inday Kaladkaren? Yung sa News 5 mga kababayan na akla na impersonator ni Karen Davila. Dinilit! Ibutang na to wala na sa kuan kanang pizza 3C, butang na to naghapon na sa pizza 10 o pizza 9, butang na to nara na nga mga adlaw. Dinilit daw ni Kaladkaren mga kababayan ang kanyang Instagram post ni Liza Araneta Marcos March 13 saying that night Bel Air LA. Dinilit daw ni Kaladkaren yan March 13 mga kababayan, gayong sabi daw ng spokesperson ng palasyo, nakauwi na March 10 around 5:58 a.m. Posible kaayo nga naghapon si First Lady. May picture siya katabi ni Madam Kaladkaren. Dire niya at the same time nasad sa Pilipinas, sa na siya kanang San Goku na siya. Impossible daw mga kababayan. How come na nasa two places at the same time si Madam? San Goku ba daw yan? Bako kasabot. Baka teleport. Auto. Yun lang. Yun lang. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bagong analysis ni Dean Chase sa pagpapatuloy ng teleserye sa paghahanap kay Admiral? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.